What's up, YouTube? Okay, so ngayon ang gagawin natin, maglilinis ako ng intake manifold tsaka ng EGR. Actually, isa to sa mga most requested na video na gawin ko daw yung paglilinis ng intake manifold tsaka EGR. Kaya lang hindi ko kasi kagad nagawa kasi medyo kalilinis lang nito. So feeling ko malinis pa siya, pero for the sake ng mga nagre-request, lilinisin ko na rin ngayon. Okay, konting-konti lang naman ang kailangan natin sa paglilinis ng intake manifold tsaka ng EGR. Kailangan natin ng gas. Actually, binili ko to kerosene. Pwede rin siguro diesel sa paglilinis natin. Sabon, ayan. Tapos ito lubricant kasi baka may mga bolts tayo na medyo mahirap tanggalin. Mas maganda, sprayan muna natin ng lubricant. And then, bumili rin ako nitong carb cleaner. Actually, optional naman to kasi pwede nang ipanglinis to tsaka sabon siguro. Pero bumili na rin ako para yung goma dun sa EGR hindi masyadong maapektuhan kasi safe naman to para sa mga ganyan, sa carb, sa EGR, okay naman gamitin to. Tapos sa tools naman, ang kakailanganin natin 10mm lang tsaka 12mm. Mas maganda kung merong T-wrench para doon sa mga bolts na medyo mahirap alisin. Ito meron akong maiksing breaker bar. Meron din akong deep socket kasi medyo may mga malalalim na part doon na kailangan natin ng deep socket. Tapos meron na rin akong extension para sure. Ayan. Tapos yan, socket wrench. Tapos meron siyang gis din naman to. Tapos itong T-wrench na to, medyo minodify ko siya kasi papakita ko sa inyo. Ayan. Kung mapapansin nyo itong T-wrench, ang ginawa ko dito, ginamitan ko ng disc grinder to ng grinder para ayan, mabawasan yung metal niya. Kasi itong part na to, ayan, masikip Actually, madami na akong tinry pero hindi talaga umuobra. And then, yan yung umubra sa kanya. Ayan. Medyo tumatama kasi siya dito sa exhaust manifold yan. Pero hindi ko alam kung sa akin lang to, pero kung sakaling ma-experience nyo, ganito na lang gawin nyo. Ayan, medyo bawasan nyo na lang kung talagang tight fit. Ayan, kasi yan, sakto na siya ngayon. Okay, una muna natin gagawin, tanggalin natin tong hose ng air filter. 10mm ang kung kailangan natin dito or screwdriver na cross. Once na natanggal na natin yung air filter tsaka yung hose, magkakaroon na tayo ng access dito sa intake. Ngayon, kung gusto nyong silipin muna yung sa inyo kung madumi na, ayan, ganyan lang naman siya para magka-idea kayo kung sobrang dumi na ba ng intake manifold nyo or pwede pa naman. Actually, yung sa akin, malinis pa. Ayan. Kasi nga kung di ako nagkakamali, more or less 10,000 kilometers pa lang simula nung nalinisan yan. Pero lilinisan na rin natin para maipakita ko sa inyo kung paano. Ngayon naman, kailangan muna natin tanggalin itong mga connections na to para magka-access tayo. Kasi ang gagawin natin, meron kasing dalawang ways para matanggal itong intake manifold. Pwedeng dumirekta na tayo dyan sa mga bolts. Kaya lang medyo masikip. Kaya ang gagawin ko, ito munang ibabaw ang tatanggalin natin. And para matanggal to, syempre kailangan nating alisin itong mga connections na to. Ayan, ito yung sa EGR, yung vacuum. Hihilahin nyo lang naman tong hose na to. And then, ito, may isang bolt dito, 10mm. Tsaka, ito. Ayan, once na natanggal na natin yung mga connection sa ibabaw, pwede na natin tanggalin itong mga to. Ngayon, kung medyo mahigpit, sprayan nyo na lang ng lubricant, WD-40. 12mm nga pala to. Ngayon, itong bolt dito, ayan, sa ilalim, medyo hindi kasya yung socket natin, kaya ito gagamitin ko. Pero 12mm din siya. And then next naman ito yung connection ng EGR natin. Medyo nasa ilalim yung tornilyo niya. So, tatry kong gamitan ito. Extension.
Ngayon, medyo ingatan nyo yung nut nito kasi nut lang to na may kasamang washer. Baka mahulog, mahirapan tayo maghanap. Ayan siya. Ngayon, para hindi nyo ma-misplace itong mga nut na to tsaka washer, pwede nyo gamitin to. Ito yung tinanggal natin dito sa intake. So, tabi lang natin dyan. Okay. Ngayon natanggal na natin yung dalawang bolts ng itong sa EGR. Tanggalin muna natin to para mailabas natin to. Kasi medyo tight yung space dito sa isang bolt dito ng intake manifold. Ayun mga sir, hindi ko nahawakan, nahulog yung gasket. Ayan, ito yung gasket mga sir dito. So medyo ingatan nyo na lang para hindi malaglag. So ngayon, tanggalin na natin to. Then, mas madali na nating matatanggal itong bolt na to. Then, ito alisin na rin natin. Balik ko lang dito, baka mawala. Tapos ito, 12mm din. Tapos yung breather hose. Tapos yun, yung pinakahuling bolt na kailangan tanggalin para mabaklas tong intake manifold. Ayan, may bracket lang naman siya dyan. Ngayon natanggal na natin lahat ng mga bolts, pwede na nating maalis tong ibabaw ng intake. Ngayon may gasket to mga sir. Ingatan nyo na lang baka mabasag. Ayan. Ngayon ito na yung mga alisin natin. Ayan. Yung isang tornilyo dyan. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, ito, walo, siyam. Ayan. So ayan yung mga tornilyong aalisin natin. Ngayon, mas maganda takpan nyo na to ng basahan kasi baka mahulugan ng kung ano, pumasok pa doon para safe lang tayo. Yung mga babaklasing tornilyo mga sir, medyo tandaan nyo na lang or ipag-iwa-hiwalay nyo. Kasi ito yung tornilyo na tinanggal natin dito sa ibabaw ng intake. And then ito naman yung nakakabit dito mismo sa block. Okay? So mas mahaba siya naman dito compare yung sa nandito. Alisin na rin muna natin to mga sir para hindi sagabal. Actually pwedeng hindi naman, kaya lang para lang hindi sagabal. Ayan, yung pinakadulo. So yung pinakahuling bolt na kailangan tanggalin para matanggal to, andito siya. Ayan, may bracket dyan. Ayan, may maliit na bolt yan. Yun yung pinakahuli sa dulo. Ngayon pwede na nating alisin. Yan na ngayon ang itsura niya pag natanggal na yung intake manifold. Ito nga pala mga sir, may gasket to. Ayan. Iwanan nyo na lang dyan para hindi ma-misplace. Ito na ngayon yung intake manifold natin. Ayan. Hindi ko lang kung makikita nyo. Ayan. Hindi pa naman siya ganun kadumi. Wala pang masyadong mga carbon build-up sa loob. Ayan. Meron lang siya siguro yung mga mga langis-langis. Pero yung carbon, wala pa naman masyado. Ito rin sa kabilang side. Ayan. Mga oil lang pero walang carbon buildup. Ngayon, tatanggalin ko muna tong EGR para malinis din natin. Ito na ngayon yung EGR natin. Ito yung medyo makarbon. Ayan. Hindi lang, ito lang kung nakikita nyo sa camera pero ayan. Ayan. Medyo marami siyang carbon build up. Ayan. Tapos merong gasket yan nakakabit sa kanya. Ito.
Ayan, and then ito yung dalawa niyang bolts. Tapos ito pa, yung isang gasket. Dito naman. Okay, so linisin na natin. Ngayon, depende kung gaano kadumi yung intake manifold nyo. Actually, madali lang naman siyang linisin. Katulad nito kasi wala naman masyadong carbon. So, ang gagawin nyo lang, ayan, gas. Tapos, ayan, linisin nyo lang. Tapos, tulad dito, ginamit ko foam kasi hindi naman ganun katigas yung dumi. Ayan, pwede nyong ilusot-lusot lang. Tapos, ganun din dito sa loob. Hanggang sa malinis nyo ng gusto. And then, dito, technique dito, ayan, so punuin nyo ng gas yung foam, then ilusot nyo, ayan, palabas dito sa kabila, para matanggal lahat ng dumi, ayan. Pag natanggal nyo na yung carbon, tsaka yung mga langis-langis, or yung oil, gamit tong gas, uhugasan naman natin ng tubig na may sabon, para malinis ng gusto. Ngayon dito sa EGR, medyo iibahin ko lang yung proseso. Actually, pwede rin naman yung gas. Kaya lang kasi ito medyo sensitive yung nasa loob na yan. Tsaka lalo na to kasi goma to, diaphragm. Ayan, vacuum kasi to Kaya mas maganda, gamitan na lang natin siya ng carb cleaner. Ayan, sprayan lang natin. Madali naman siyang nalilinis, hindi lang makita sa camera. Ayan. Pag medyo makapal yung carbon, pwede natin babara ng konti. Ayan. Para matanggal. Medyo iwasan na lang to hanggat maaari, wag natin malagyan to kasi rubber. So dito lang lilinisin natin itong part na to. Okay, ayan, malinis na siya. Tapos na lahat. Tinitigi ko na lang para pagbalik natin, okay na. Then ito yung EGR. Actually yung EGR medyo mahirap linisin. Ayan, kasi parang tumatik na talaga yung carbon. Binabaran ko na siya ng carb cleaner. Hinugasan ko na rin ng gas. Pero talagang ganyan na lang yata yung kaya. Ayan. Pinilitan ko pa yun ng cotton bud. Pero so far okay naman kasi kung tatandaan nyo kanina, talagang puro carbon yan. Yung linis na. Hintayin ko na lang matuloy yan and then babalik na natin. Okay. So ngayon ibabalik na natin yung intake manifold saka EGR. Okay. So nilagay ko na to, yung kalahati ng intake manifold. Naglagay muna ako ng isang tornilyo dito para hindi siya malaglag. And then kakabit muna natin sa pinakadulo din pag ganun. Kasi medyo masikip doon. Ito yung nag-iisa na kumakapit dito sa vacuum na to. Ayan. Doon to sa ito siya. Sa pinakadulo ng manifold. So, tapos yan, ito naman. Bali, yung kabit nito, baka kasi nakalimutan nyo. Pag ganito siya. Ayan. Nakikabit ko na lahat yung mga bolts niya. Ayan, naka-hand tight muna yan lahat. Pati dun sa dulo. Ayan, yung dalawang dulo na yan. So, hand tight lahat yan. Ngayon, gagamitan ko na siya ng torque wrench para sigurado tayo na hindi masyadong masikip at hindi rin maluwag. According sa service manual, ang torque specs niyan is 18 Newton meter. And sa ibabaw naman tayo ngayon. And huwag niyong kakalimutan itong gasket. Okay, maliit na tornilyo. Naikabit na natin lahat ng mga tornilyo. Ayan. Babalik na natin yung mga hose. Ngayon, pwede natin ibalik yung air filter. Pag gagawa kayo ng ganito, make sure din wala kayong makakalimutang tornilyo na hindi nyo nasikipan, and especially yung may hindi naikabit na tornilyo. So laging double check sa mga pinaglalagay nyo ng tornilyo na walang naiiwan. Tapos yung mga hose, double check na nakakabit na maayos. Ito, itong breather. Yan.
Dapat nakakabit na maayos to. Ayan. Okay. And i-observe ko pa rin, sisiguraduhin ko na walang magiging problema. Pero tingin ko wala naman dahil sinigurado ko naman na lahat ng tornilyo nakaport na maayos. Okay, so next step natin mga sir, ito. It's either mag-tune up ako or papalitan ko muna yung alternator hose.